sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abay, bago tayo mag-start, traffic advisory muna sa ating mga motorista, ha? Ayan, baka mamaya ma-stranded kayo, ha? Ayan, para po sa mga dumadaan dyan sa Skyway papuntang Makati, ano po, ha? Abay, huwag na iwasan nyo pong bumaba dito sa may De La Rosa, ha? Diyan sa may pagbaba ng Skyway from south, papuntang Makati dyan sa intersection ng Osmeña Highway at Bendia. Naku, malalim po ang tubig dyan. Hindi po pwede ang mga kotse, ha? Ayan, mga bus at mga matatas lamang na sasakyan ang pwedeng dumaan dyan, ha? Inulit ko yung pagbaba ng Skyway galing south, papunta ng Makati. Iwasan niya po yung intersection na yan. Bendia South Super Highway. Ano po, ha? At ganun din sa kanto ng Taft Avenue at Bendia din. Naku, ang lalim ng tubig diyan, ha. Naku, mas lalo na dito sa harapan ng World Trade. Naku, Diyos ko. Ang lalim po ng tubig diyan, mga kuya, ha. Ayan, kaya yung pong mga nagbabalak na dumaan sa mga lugar na yan, iwasan po niyo dahil ang lalim po ng baha. Ayan. Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma, ha? Umaga ba? Ang dilim-dilim eh. Akala ko gabi na eh. Naka-headlight yung mga sasakyan kanina eh. Akala ko gabi. Akala ko alas 7 na eh, ng gabi. Talagang nilalamig na nga eh. Ayan, grabe, ha? Ayan, kaya ingat-ingat po, ha? Mamaya yung mga reporters nga natin magbigay ng update sa mga lugar na hindi pwede madaanan ng mga sasakyan, ha? Kasi may mga pasok pa rin po yung iba eh, ha? Alamin nga natin, sige, alamin nga muna natin ang latest mula sa Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Narito ang Pag-asa report mula kay forecaster Glyza Esculiar. Miss Glyza, good morning. Kumusta ang lagyan ng panahon? Good morning din po sa inyo, Lakay Deo, at isang maulang umaga po. Naka-red rainfall warning po ngayon ang Metro Manila, Bataan. Dito po rin sa Bacoor, Dasmariñas, Kawit, Noveleta, Imo sa Cavite. Pati rin po ang Cavite City, General Trias at Rosario sa Cavite din po yan. Orange warning naman po sa Rizal, Laguna, Batangas, Zambales, Pampanga, Bulacan. At dito rin po sa ilang bahagi po ng Cavite, kagaya po ng Alfonso, Amadeo, General Emilio Aguinaldo, Indang, Magallanes, Maragondon, Mindez, Silang, Tagaytay, Ternate, 13 Martires, Carmona, General Mariano Alvarez, Naik at Tansa. Yellow warning naman po sa Nueva Ecija, Tarlac, Quezon, at Occidental Mindoro. Sa mga nagtatanong po kung hanggang kailan po ang ulan, medyo po magandang balita hanggang Huwebes pa po yung may kalakasan po ang ulan. At maging sa Biyernes po, makulimlim pa rin po ang panahon at meron pa rin pong mga panakanakang pagkidlat at pagkulog. So, for this week po, medyo Sabado pa po, uling ko po tayo makakasilip ng araw, pero pasilip-silip lang po, makulimlim pa rin po by weekend. So, Glyza, itong mga nararanasan nating pag-ulan mula kagabi hanggang ngayong madaling araw, umaga, ito ay ganito rin ang mararanasan natin hanggang Huwebes. Opo, actually, Lakay Deo, may minomonitor tayong dalawang low pressure area ngayon. Ito po ay ina-expect po natin na mag-merge o magsasanib po ito at magiging isang bagyo in the coming days. At ina-expect po natin, ito, yung Martes po medyo mas kumbaga kumpara sa Miyerkules at Huwebes, mas malakas pa po ang Miyerkules at Huwebes. Mas malakas pa yung mga darating na araw, mga bukas hanggang Huwebes? Opo, Lakay Deo, dahil inaasahan nga po natin na magiging bagyo po yung ating low pressure area na minomonitor. O nga pala yung dalawang low pressure area dun sa Cagayan, eastern part ng Northern Luzon, ano ang chance sa maging bagyo, Miss Glyza? Dalawa po yung minomonitor nating low pressure po, no? Ito po yung
nasa silangan po ng Northern Luzon at isa naman po yung dito po sa mas baba pero nasa loob din ng Philippine Area of Responsibility. Ang mangyayari po Lakay Dayo dahil maliit lang naman po ang distansya nila, likely po magsasanib po ito Ala. bago maging isang bagyo. At sakaling maging bagyo po ito, alam naman po natin na pag mas malakas po ang bagyo o sama ng panahon, ay yung habagat po, unti-unti po yung lumalakas din po. Ala. So ito rin po ang nagpapaibayo ng habagat, yung magiging lakas po ng sama ng panahon sa silangan po ng ating bansa. So ina-expect po natin, lalo na po dito sa Metro Manila at ilang pong bahagi pa ng Luzon, ay magiging mas maulan po dito po sa may sa araw po ng Miyerkules at Huwebes. So mas malakas pa yung habagat kesa sa Bagyo Glyza? Sa ngayon po, ang ina-expect po natin ay magto-tropical depression po ito within 24 to 48 hours. Hindi po magkakaroon ng wind signal, mababa po ang tsansa dahil hindi naman po ito magla-landfall. Pero dahil po nasa silangan po ito ng ating bansa, ina-expect po natin na pag naging bagyo po ito ay patuloy po nitong paiiralin po ang habagat dahilan po para maging tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, maging sa kanlurang bahagi po ng Visayas. Di ba malakas itong bagyong kasi magsasanib per sa kamo yung dalawang LPA Glyza. Kung Opo. magsanib yan, di malakas yan. Pag nagsasanib po ang dalawang low pressure area, medyo lumalaki po yung area po. So medyo matagal po itong lumakas kaysa sa expected po natin. Although sinasabi po natin magsasanib, hindi po yung lakas nila yung magsasanib. Magsasanib lang po yung kanilang sirkulasyon. Pero yung intensity po nito, ina-expect po natin tropical depression at most po tropical storm. Pero gaya po ng binabanggit ko, ang chance po nitong mag-landfall ay mababa. Ngunit ang tinitingnan po nating scenario po dito, dahil po ito ay magiging isang bagyo, magkakaroon po ng magkakaroon po ito ng impluwensya po sa habagat dahilan para patuloy pong umiral ang habagat hanggang araw po ng Biyernes. Ano magiging pangalan ng LPA pagka naging Bagyo Glyza? Ito po ay pang-apat na bagyo ngayong taon, kaya tatawagin po natin itong Dante. Naku, Dante, malakas yan. Kapangalan ng dating yung founder ng New People's Army, si Commander Dante Buscaino. Saan ang punta nitong bagyo, itong dalawang low pressure area Glyza? Saang direksyon? Ito po ay pa-norte naman po. Ito po ay hindi po maglalapit po sa kalupaan gaya po ng ating dito lang po ito sa silangan po ng Taiwan, gigilid. At lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero marami po kasing article po na nagsasabi na pag ang bagyo po ay dito po dumaan sa may tinatawag po nating Manila, Okinawa. Pag gumuhit ka po from Manila to Okinawa, yan po ay mas malakas po ang hatak po ng habagat sa area po na yan. Ito po yung area na expected po na dadaanan po ng sentro po ng minomonitor nating sama ng panahon. Kaya po, gaya po ng nabanggit ko na, ang Miyerkules at Huwebes ay mas malakas Mas po. lalakas pa. Opo. Naku, Diyos ko po. Glyza, ayan, bakit ganun? Pati sa Vietnam, ayan, malakas din ang ulan. Naku, lalo doon sa South Korea, 80 na namatay dahil sa ulan at baha. Yung bang sama ng panahon, galing ba ng Pilipinas ang mga yan? Ay, hindi naman po. Ang Pilipinas po talaga ay dahil malapit po tayo sa Pasipiko, automatic po. Kung hindi po sa atin, una ang lagi pong dinadaanan na bagyo ay Japan. So, ano na po yan sa atin, parang normal na po, either sa Pilipinas o sa Japan area. Pero yung sa Vietnam po ay medyo kakaiba po dahil yung Vietnam halos hindi naman po tinatamaan yan ng bagyo. Kung lalapit man po ang bagyo ay medyo mahina na po ito. So, bibihira po yung bagyo sa bahagi yan po ng Vietnam. mundo. Opo. Okay. Glyza, ang lungkot naman ng balita mo. Opo. Medyo malungkot po. Yung ating mga kababayan na lang po sumunod na lang po tayo sa kung ano pong iutos ng ating local government officers po o kaya yung DRRM officers po kung meron pong evacuation na pinatutupad ay sumunod lamang po tayo dahil sila po ang may datos po kung ano po ang vulnerability po ng lugar ninyo. Metro Manila, red alert ba ang tawag doon?
Opo, red rainfall warning po. Ayan, red Opo. rainfall warning. Ayan. Naku, maraming salamat, Miss Glyza. Ayan, thank you sa iyong report. Maraming salamat din po lakay sa pagkakataon. Ayan, love you, Glyza. Ayan, forecaster Glyza Esculiar, mga kuyang mga ating. DZRH Weather Bulletin. Abay, Maximo Obispo Bishop Joel Porlares, ha? Tawag ko lahat ng mga kaibigan natin, mga bishop. Bishop Ephraim Fautagana. Ayan. Bishop Ritimbang. Sino pa ba? Bishop Buddy Ballesteros. Pati na mga pari. Ayan. Father Elmer Pinili. Ha? Ayan. Father Saldi Fabaer. Father Jerry Orbos. Isama na rin natin yung si Cardinal David. Ayan, abay kailangan po natin ng Horacio Imperata. DZRH Weather Bulletin. Abay malamig na malamig at teka muna ha, may landslide po mga kaibigan nangyari sa Pangasinan. Ayan, hindi lamang po sa Metro Manila inuulan Yorme Isko. Ayan. Abay pati Pangasinan, abay nagkaroon pa ng landslide. Naku, Diyos ko, sana walang namatay. Alamin nga natin ang latest update mula naman sa bayan ng San Nicolas sa Pangasinan. Narito ang report mula kay Aris number 38, Freddy Fajardo. Freddy Boy, kumusta ang panahon dyan, Parikoy? Freddy, naimbaga-bigat. Antutan, ayan. Nawala si Freddy. Ayan, balihangan natin si Freddy at meron po nangyaring landslide mga kaibigan sa Villa Verde Road sa may barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Ayan. Abay, sino nga ba ang governor ng Pangasinan? Ayan. Espino pa ba? Hindi na, ha? Ayan. Sandali lamang po mga kaibigan at alamin natin ang situationer hindi lamang sa Metro Manila. Ayan, buong Luzon na tinatamaan ng bagyo ngayon, ha? At ulitin ko lang yung traffic advisory natin kanina, ha? Baka mamaya yung mga hindi nakapakinig na bibiyahe ngayon, no? O kaya ay nasa biyahe, ha? Yung pong galing ng south dyan sa may Skyway, abay kung balak nyo bumaba sa may De La Rosa, sa may Buendia, abay iwasan niya po yan mga kuya. Ayan, dumaan na kayo dito sa may naku, wag sa Don Bosco para safe siguro dito sa may papuntang tama, Don Bosco, yung papuntang Makati. Ayan, diyan sa may Cinema Square. Dahil baha po ang kanto ng Buendia at South Super Highway, yung pagbaba po ng Skyway. Ayan, malalim po ang tubig dyan. Pati kanto ng Taft at Buendia. At lalo na po dito sa harapan ng World Trade, yung papunta dito sa DZRH, sa Star City. Naku, Diyos ko, ha? Parang dagat. Ayan. At para sa mga dabarkats na nagbabalak pumunta na Star City, ayan. Sinarado ko po muna. Ayan. Dahil nga sa masungit ang panahon po, mga kaibigan. Star City, sarado po tayo ngayon. Alamin natin ang update mula sa Pangasinan kung saan may nangyaring landslide. Freddy Fajardo, please come in. Freddy Boy. Yes, ulang umaga na kaya, naranasan namin dito, napakakulimlim ng kalangitan at may panaka-naka pa rin pagbuhos ng ulan. At ito nga landslide na naganap dito sa, actually kahapon pa ng hapon hanggang kagabi ito. At ngayong umaga nga lang ay sinimula na ang ginagawang paglilinis ng DPWH at Freddy, engineering ng unay mo yung landslide. Ayan, saan nangyari yan at may namatay ba? Wala bang bahay na natabunan dyan? Wala naman, sa highway lang ito lang. Okay, good. Nanatili namang bukas pa sa motorista ang Villa Verde Road. Ito yung nag-uugnay sa Pangasinan at Nueva Vizcaya. Kaya lang one lane yung nakabukas sa mga motorista. At ito nga ay itong pahayag ni San Nicolas PDRM Officer Mr. Shalom Malulong kaninang alas 7 na dahil sa paglambot ng gilid ng bundok dahil ng patuloy na ranasang pagbuhos ng ulan ay nagkaroon na ng landslide at patuloy naman nagsasagawa ng clearing operation ng DPWH at engineering ng LGU San Nicolas.
Samantala na kaya ang Pangasinan kansilado ngayong araw ang face-to-face classes sa mga paaralan o level. Bunsod nga ng pabugso-bugsong buhos ng ulan. At pinalabas ng PDRMO as of 5 a.m. kanina ang kanilang sinasagawang monitoring sa Pangasinan River System na lahat ay naka-critical level na. Itong Kalasyaw, ang Marusay River, yung kanyang normal level 2.0, ang critical 8.0 feet, ay ngayon 9.5 na, kaya may mga barangay na sa mabababang lugar ang nakakaranas ng pagbaha. Sa bayan ng Santa Barbara, ang Sinukalan River, apaw na rin ito dahil 6.0 meters ang kanyang normal level. Umabot na ito sa 7.0 meters. Ang Mabini, Pangasinan, Balingkaging River 2.0, mababa pa sila ron, 3.5 meters. Above critical level na rin. Ang Bugalyon, Agno, Banyag River, 1 meters ang normal, 1.5 na ngayon. Ang San Fabian, Buwid Kayanga, 6.0 meters ang normal, 6.4 na ngayon, critical level na rin. At patuloy naman ng paghanda ng PDRMO ang PNP at saka kasama na itong Bureau of Fire Protection na naglisibot sa mga binabahang lugar para tulungan itong mga kababayan nating nagdanais na lumikas sa kanilang lugar. Ito si Freddy Pahanto, Okay. So, malakas pa ulan dyan, Freddy? Hindi naman masyado? Hindi, sa ngayon wala, makulimlihin, pero panaka-naka biglang bubuhos. Okay nga rin. Kaya ang inaasahan pa, may high tide pa ngayong umaga na kaya tataas pa ang level ng tubig ba. Ayan, Ito okay. si Freddy Pahardo, Aristang Pit, nagbuhulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Freddy Fajardo mula sa San Nicolas sa Pangasinan. Standby sa ating mga reports. Standby Romy Gonzales. Naku, kumusta ang Binga at saka ang Buklaw Dam? Di ba nagpakawala ng tubig dyan? Kasi kahapon itong Wawa Dam po, mahabigan sa may Muntalban Rizal, umapaw na yung tubig. At maging Lamesa Dam, ha? Ayan, at siguro sa Napocor Maluha, ayan, tawagan nga natin, baka mamaya may advisory sila na nagpapakawala ng tubig sa mga dam. Alam mo, pagka nagpakawala sila, importante yan para makapaghanda yung mga nasa ibaba. Ayan, yung mga taga Bulacan, ayan, saan pa ba? Ayan, Central Luzon, maging sa Pangasinan. Babalikan natin ang mga situational reports. Standby Val Gonzales, standby Romy Gonzales, standby Gracia Vera Sansano. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Nako, CJ, ha? Ayan, suspendido ba ang mga opisina sa sa lahat ng mga sa korte? Ayan, ang judiciary, ha? Teka, bahaba dyan sa Taft Avenue at Padre Faura. Ayan, grabe, ha? Grabe po mahabigan ang mga pagbaha ngayon dito sa Metro Manila. Oras CJ Alex Jesmundo at amista General Edwin Ernie. Alas 8:37. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. It's 8:43, isang maulang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at maulang umaga sa mga kababayan natin yung iba lakay nagpalipas ng gabi sa mga evacuation center lalo na sa may grabe. area lakay ng Marikina, pero sana ay okay lang po kayo kahit po tayo ay inuulan. Ang importante lakay ay walang buhay na mawala. Ay, Di bali nang mabasa, wag lang tayong mawala. Buti yung batang Ay, oo, lakay. nahulog sa manhole ba yun? Diyan parang malaking hukay lang dyan sa may Quezon City, lakay. Nailigtas naman to lakay yung bata. O ingat-ingat sa mga magulang. Alagaan po natin yung mga anak. At lalo mga bata nagsuswimming sa mga kalsada, ha? Yes, ay Ayan, naku, mga misis. lakay, ginagawa nilang swimming Ingat, pool. oo. Leptospirosis po ang katapat niyan kapag madumi talaga yung tubig at may ihi ng daga. Kaya ingat-ingat. At just maraming aga sa mga kababayan ko sa Bicol, ang Bicol region lakay, inuulan din. Ayan, at
ikaw, from Mandaluyong, di ka ba binaha? O Nako, wala ka Lakay, bang- alam mo, inagahan ko kanina, pero kahit inagahan ko, nag-swimming din tayo. Pero dahil ikaw ay mas late ka yata umalis at mas malayo ka, nakapag-swimming ka. Kanina Ay, pagdaan ko doon, gutter deep lang, Lakay, dyan sa may M. De La Rosa. Mabuti na lamang aking sasakyan, marunong lumangoy Ayan, Buti na yung sasakyan mo malaki. Volkswagen Ayan, Volkswagen, alam mo na Volkswagen Ang magaling mag-swimming yan. Ayan. Kasi yung akin, Lakay, maliit. Volkswagen at Toyota ang makina. Ayan. At baha dito sa may area po ng World Trade. Baha na talaga dyan, Lakay. Sinabi mo ha. Kaya at hindi lang yan, yung Bendia po mahabigan ha. Yes. Sana'y nag-subside na yung tubig ha. Kanina hindi po pwedeng daan talaga ng mga kotse. Mga bus lamang ang pwedeng dumaan. Oo, malalaking sasakyan. At maging dito sa may kanto ng Taft Avenue at Bendia. At lalo na po dito sa harapan ng World Trade. Ayan, naku. Swimming Yung pupunta ka dito sa talaga. Star City. Ay, naku. Parang dagat. Daming bayan. Kaya sarado muna ang Star City, sinarado po muna ni Mayor. Ayan, saka na po, ayan, siyempre. Sa mga gusto machubibuya dyan, antayin nyo na lang po muna umupa ang ulan. Nagchuchubibo ngayon ay habagat. Oo, Ayan, Lakay. grabe, ha? Oo. Pero alamin nga muna natin ang latest sa mga probinsya. Abay, sa Quezon nga, ha? Ano ang latest dyan sa Quezon, ha? Kina Governor Angelina Helen Tan Suarez. Ayan. Hindi naman Suarez, tan lang. Tan lang. Okay. Saan daw sa Skyway ang baha? Tanong ni Ronald ng Maynila. Yung kung galing ka na Skyway, Ronald, papunta ng Makati, ayan na, iwasan mo na yung pagbaba sa De La Rosa, hanggang sa may Bendia. Dahil baha doon. Oo, baha dyan. Kung ang kotse mo pare ko'y bantam car, yung maliit, mababa, ayan, huwag mo nang dumaan. Pero kung 4x4 siguro, pick up, ayan, pwede yan. Kayang-kaya, Lakay. ha? Yes, oo. Pero delikado rin. Sa mga gilid-gilid lang, papakiramdaman mo rin. At dito rin sa sa Taft Avenue at Bendia at dito sa harapan ng World Trade. Ayan. Yung mga nadaanan ko lang yung sinasabi ko, di ko alam yung iba pa. Sa area naman, Lakay, ng Mandaluyong, mayroon din mga baha malapit doon sa Circle. Pero kaya pa naman kanina pagdaan, hindi ko lang alam ngayon, Lakay. Ay, hindi na daw pala madaanan, Lakay, ang alin? sa may malapit sa may Silo Circle, diyan sa may Mandaluyong, sa may barangay Barangka. Ayan, hindi na madaanan yung ibang area diyan at sa may street ng San Rafael. Ayan, hindi rin madaanan. Ayan, since kopong-kopong yata, parating binabaha yung Mandaluyong circle na yan. Lakay, doon ang area ko Oo. Kaya pag di ako nakapasok ng ganitong panahon, alam mo na. Anyway, alamin natin ang latest mula sa Quezon Province na nasa ilalim ng yellow rainfall warning. Ang Metro Manila, Lakay, ay naka-red. Yes, Kakalabas lang ng NDRRMC. Naka-red rainfall warning tayo. Sabi ni Glyza kanina ng Pag-asa, ayan, ang Metro Manila nasa red rainfall warning alert. Ayan. At ingat-ingat po ha. Ayan, dahil ang sabi ng Pag-asa, abay mas lalakas para ang ulan bukas Naku. hanggang Huwebes. Diyos ko po naman. mahabagin. Sabaw na tayo. Wet na tayo. Nagwawater-water na lahat. Ayan, kaya lahat ng mga pare natin, mga obispo, mga pastor, ayan, kasama natin si Pastor Kibuloy, ayan. Ay, Pastor, baka pwede kang mag-prayer rally sa Pasig City Jail, ha? Ayan, ipanalangin natin na tumigil na ang ganitong masamang panahon. Daming Puntahan na natin, Lakay, si Benji. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa probinsya ng Quezon. RH33, Benji Antioquia. Benji. Yes, Sister El, lakay din yung makalma. Ayan, sa mga papawid, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga barkong Quezon City ito. Dapat nasa Valenzuela ito, Hindi, Lakay, kasi ganun ba? syempre ang secretary ay paikot-ikot yan, lalo na naghahanda sila ng mga relief packs para Ayan. sa ating mga kababayan. RH5, Val Gonzalez. Val. ay katatapos lamang dahil naglilibot dito sa halos buong Metro Manila itong si Secretary. Yung Valenzuela ay isa rin dun sa naka-schedule na pupuntahan na Mayor at Sister El. Ngayon ay alis lang nitong si Secretary. Mabilisan lang naglibot, inikot itong bahagi ng covered court.
na kung saan ay nandito yung libong bilang ng mga pamilya dito sa may Atis Covered Court dito sa Payatas Quezon City. Ito yung isa dito sa naka-schedule na pupuntahan nitong si Secretary Rex Gatchalian, DSWD. Kasama nito ang tagapagsalita ng DSWD na si ASEC Irene Dumlao at kantang mga opisyal ng DSWD at namigay ng kagyat na tulong dito sa mga residente na inilikas na nakatira doon sa mga mabababang lugar dito sa barangay Payatas, Quezon City. At ang susunod na pupuntahan, Mayor, nitong si Secretary Gatchalian ay dito naman sa may bahagi ng Marikina. Dahil maraming mga kababayan din tayo na mga apektado nitong patuloy na malalakas na pagulan at pagtaas ng Marikina River. Kaya marami yung mga nakatira pansamantalang nanunuluyan sa iba't ibang mga evacuation center dyan sa lungsod ng Maynila. Dala ng DSWD yung mga family food packs dito sa libong bilang na mga pamilya na inilikas at nanunuluyan dito sa Atis Covered Court sa barangay Payatas, Quezon City. So yan na, Mayor. Val, Yung, ano yung mga dala-dala mga relief goods ang dala ni Secretary Rex Gatchalian? Ano laman? Yung merong mga sardinas at merong yung Noodles. noodles hindi na nilalagay yung mga noodles doon sa mga family food packs na pinamimigay, kundi mga karne norte, Mayor. Yung meron itong laman itong yung corned beef at Corned beef na may lamang salmon. meron nga bigas. Bigas. Anim na kilong mga bigas yung laman ng isang family food packs at hindi na yung supot-supot, Mayor. Hindi na supot-supot ngayon yung mga ipinamimigay. Hindi na? Mas maayos na. Ano lalagyan? Yung kahon, Mayor. Nakabox na. Nakabox. So, Okay. hindi, yan ang yung hindi na mariripak Vala, no? Yung iba kasi pinapakialaman nung ibang... Oo, niriripak na ilang politiko. Ilang politiko, niriripak na rin. Tampered proof na, Mayor. Ayun, yan ang maganda. Na pinamimigay ngayon ng DSWD. At yan na ngayon, yung parang doon sa Amerika, Mayor, yung mga inuhulog ng mga helicopter kapag mahirap puntan yung mga lugar. Ganun na ngayon yung ng family food packs na ipinamimigay ng DSWD, Mayor. Yun yung mga ipinamigay ngayon dito sa pang-dalawang araw ito, Mayor, na consumption ng limang miyembro ng isang pamilya. Yun yung laman ng mga pinamigay nitong DSWD sa pamumuno nitong si Secretary Rex Gatchalian na nagtungo dito sa covered court ng Payatas, Quezon City at patungo ngayon dyan sa lungsod ng Marikina. Kabilang din doon sa mga lugar, Mayor, na pupuntahan nitong si Secretary Gatchalian ang Burgos, ES Main and Aranzazu Covered Court dyan sa may Burgos, Rodriguez, Rizal. Dahil doon sa pag-apaw ng yung isang river na malapit dito sa lugar na ito, dito sa may Rodriguez, Rizal, dito nanunuluyan yung libong bilang din ng mga pamilya. At dito sa covered court ng Payatas at maging dito sa may H. Bautista Elementary School sa lungsod ng Marikina, ayan yung mga kabilang doon sa mga pupuntahan itong si Secretary at nagtungo na rin siya doon sa Valenzuela National High School sa Marulas, Valenzuela, kung saan namigay din ng family food packs doon sa libong bilang ng ating mga kababayang inilikas dahil sa walang humpay na mga pag-ulan mula pagkahapon hanggang ngayong oras na ito. Ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Maraming salamat, Val Gonzales. Standby Edniel Parosa. Abay, alamin nga muna natin ang latest mula sa Malacanang. Dahil kahit nasa Amerika ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., abay nakamonitor at merong direktiba. Yes, at ang kanyang direktiba lakay, tiniyak ng Pangulo na tutugunan ang mga pangangailangan ng apektado ng mga pagbaha. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang, mula kay RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister Ella Kay, bago pa man daw umalis ng Pilipinas, ay nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na paghandaan ang malalakas na ulan dulot ng masamang panahon. Kaya siniguro ng Pangulo na maibibigay ang pangailangan ng mga apektado ng pagbaha. Sa video message, sinabi ni Pangulong Marcos na mula sa medical team hanggang sa relief goods ay titiyaking maipagkakaloob. Inuutos daw niya sa kaukulang mga ahensya ng gobyerno na makipag-ugnayan sa isa't isa para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Kasama din sa tiniyak ng Pangulo ang masigurong may transportasyon at sapat na supply ng tubig at kuryente sa gitna ng nararanasang kalamidad. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ng Presidente. At siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente at lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Yeah, si Pangulong Marcos Lakay ay yung recorded video niyan ay nirecord habang nasa Washington siya. At kanina may statement na rin si Defense Secretary Gilbert Chodoro na ang sinasabi niya, nagkausap si AFP Chief of Staff Romeo Browner at Commander ng US Indo-Pacific Command para magamit, ma-activate na yung EDCA site dito sa Pilipinas para maging storage ng relief goods at magamit yung kanilang mga asset para sa relief at rescue efforts. Oo nga, kailangan natin yan. Lalo't ang bagyo ay nasa northern Luzon. Yung inaasa magsasarib na low pressure area. Dalawang LPA Itong magiging si bagyong Dante. Ayan, oo. So ilan kaya ang EDCA site dun sa northern Luzon, Cagayan Valley? O baka mas kabisado ni Ednia Lakay, pero ang nasabi ay basta yung EDCA site sa buong Pilipinas ay activated na Lakay para daw mag-store ng relief goods at magamit yung, lalo na yung kanilang air assets, ayan, para sa rescue and relief effort. Sabi ni Secretary Chodoro ay nagbigay ng direktiba si Presidente na i-anunsyo yon pagkatapos ng kanyang meeting kay Defense Secretary Hegseth. Gagawing evacuation center. Ayan na. Tapos may na rin dyan, parang tour. Ipapakita yung mga Typhoon missiles. Hindi na kayo. Para sa rescue and relief efforts. Magamit yun na pag-imbak ng relief goods at syempre, ayan, yung kanilang assets. Kailan ang meeting nila ni President Donald Trump, Ms. Let? 22 Lakay, so mamayang gabi. Ayan, mamayang gabi pa? Oras dito, Manila time. At sana sino bang Malacanang press corps na kasama sa sa coverage sa White House? Kasi may mga grupong nagrereklamo, yung mga Filipino seafarers, yung nagtatrabaho sa cruise, abay pinaghuhuli dun sa Miami ba yun? Ayan, abay pagkatapos yung may mga lisensya naman kasi hindi naman makasakay sa barko yung mga Filipino crew sa isang cruise kung walang license o kaya permit o kaya visa. Mga legal na papers. Oo, abay pinagpupasasan pati pa may posas, may kadena. Ginawa naman sila mga kriminal. Ayan, parang kriminal. So siguro dapat eto rin ang maidulog kay President Donald Trump. Abay yan ang aabangan natin, Lakay, dahil doon sa naunang pahayag ni Ambassador Pedro Valdez, mukhang hindi na matatalakay yung tungkol sa issue ng deportasyon ng mga Pilipino. Ganun ba yun? Mag-aabang tayo. Hindi, ibulong na lang niya pagkatapos ng usapan sa tungkol sa 20% tariff sa mga exports ng Pinas. Pwedeng isingit. Ayan. And others. Ayan. Other matters. Okay nga Rod, maraming salamat, Ms. Let. Teka, kumusta ang Manila? Kumusta ang panahon dyan? Maulan
Umuulan pa ba o hindi na? Lakay, hindi naman umuulan ngayon, pero syempre makulimlim pa rin. Kaya kasi hinto lakay, tapos ayan na naman, tapos hinto ulit, at bubuhos na naman ang ulan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Sister L. Daming bayan. Sandali lamang, Sherwin. Abay, eto muna, ha? Alamin natin muna ang report mula kay Ednya mula sa NDRRMC. Abay, anim na ang nai-report na namatay. At meron pang mga missing sa epekto ng sama ng panahon. Edniel Parosa, please come in. Saan ito mga paulat na namatay? Saang probinsya sila, Edniel? Edniel? Ayan, si Edniel ba ikakasal o si Yuel? Bakit? Ayan, may binabati si Tunying kanina ha? Ayan. Uunahan ka pa yata Sino ikakasal? Ha? Yung girlfriend ni Yuel. Yung girlfriend ni Yuel. Birthday lang. Birthday. Akala ko naman, uunahan pa ako. Oo nga. May girlfriend pa itong si Yuel. Kala ko walang girlfriend ito. Kala ko di marunong manligaw ito. Mayroon lakay, ikaw naman. Ba? Matagal-tagal na rin. Ilan? Ayan. Siguro mga 1 month. Hindi, biro lang. Hindi, ilan ang girlfriend? Isa lang. Ikaw isa lang naman ba? Akala mo naman. Mabait daw yan si Yuel. Yuel pala. Pagtulog. Edniel, nawala si Edniel. O sige, babalikan natin si Edniel. Pambira talaga. Okay na. Ayan. O sige, Edniel. Saan itong mga namatay? Edniel. Lakay, maulang umaga mula pa rin dito sa lungsod ng Marikina. Nadagdagan pa nga itong mga napaulat na nasawi dahil sa nararanasang sama ng panahon. Sa bagong datos na ilabas ni umaga, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamarami itong reported casualties sa Northern Mindanao o Region 10 na may 3. May tigi-isa namang napaulat na dalawa pa rin ang kumpirmadong punsod ng nagdaang bagyong Krising at hanging habagat na nagpapaulan pa rin hanggang sa mga oras na ito. Lamobo naman sa 1,266,322 na o higit 360,000 na pamilya ang naapektuhan ng nabanggit ng mga weather condition. Dito naman sa Marikina, wala pang naitatalang casualty at wala rin naman daw missing persons batay dito sa report ng Philippine National Police, partikular ng Eastern Police at Marikina City Police Station. Pero umabot naman sa 23,000 mahigit na katao. After saan inilikas at ngayon ay nanatili pa rin sa mga evacuation centers. Bunsod nga ng pagtaas ng third alarm o 18 meters dito sa Marikina River kagabi. Napansin natin, Lakay, na kahit umabot sa third alarm itong antas ng tubig sa ilog dahil sa mga pag-ulan, ngayong umaga sa ating pag-ikop ay wala namang binahang mga lugar na good news yan. karaniwan ay tumataas yung tubig kagaya dito sa may Provident Village na dinaanan natin kanina. Nagkaroon daw ng pagtaas ng tubig pero mabilis din nag-subside bago pa man sumikat ang araw. Dumaan din tayo Lakay sa may barangay Tumana dito sa Marikina na kung maalala nyo, noong bagyong Enteng, noong nakaraang taon, ay lumubog sa baha na umapaw ang Marikina River. Pero ngayon ay hindi rin nakaranas ng matinding pagbaha. Nakataas pa rin ang second alarm sa Marikina River, higit 16 meters ang antas at patuloy na pagbaba o sa pagbaba batay sa trend ngayong umaga. Hopefully, kapag sumampa ito sa 15 meters, ay bababa pa sa first alarm itong sitwasyon sa lugar. Patuloy ang mga pag-ulam dito sa Marikina. Medyo pabugsubugso at may times na malakas pa rin yung buhos. Pero sa mga nakakapanayan natin kanina sa evacuation centers, tuloy na ang kanilang pagsilip sa kanilang mga property o kabahayan para matiyak ang kaligtasan at syempre kalagayan ng mga ito. Edniel, Yes, yung water level ng Marikina River, bumaba o tumaas? Kasi umapaw ang Wawa River kahapon, di ba? Wawa Dam? Bumaba na ba? Pasado alas 10 kagabi, umakyat sa third alarm. Umabot sa 18 meters with just ng forced evacuation. Pero kaninang mag-alas 5 rather ng umaga at hanggang sa mga oras na ito ay patuloy na kayo sa pagbaba. Mayroon tayo nakikitang trend at ngayon ay second alarm na lamang, Lakay. Higit 16 meters na lamang ulit yung tubig. At kapag nagpatuloy ito, ay masuwawa pa sa first alarm
at unti-unti na makababalik yung ating mga kababayan sa kanilang mga lugar. Pero yung lagay ng panahon lakay ngayon, maitim pa rin ang kalangitan at patuloy pa rin ang pabugso-bugso. At in times ay malakas kapag ulan dito sa Marikina. Ayan, okay. Kumusta yung mayora ng Marikina? Mas masipag ba siya kaysa kay Mayor Marcy Teodoro? Parang namamaos na nga lang. Namamaos na rin ba? Oo. Namimiss natin si Mayor Marcy pagka ganitong may baha, may bagyo ha? Ang sipag-sipag ng Mayor Marcy Teodoro. Ikahapon nga lakay, itong napansin naman natin dito kay Mayor Man Palibasa, kaupo lamang. Ang inuna niya, evacuation center talaga. Yung sa media. Pero may pinapunta naman siya, nakausap natin kahapon, nakapanayam. Pero siya kahapon, evacuation centers agad. At sa mga oras na ito, ay tayo personally, dinudulog natin doon sa City Hall dahil kanina may nakausap tayo, lakay at kanina sa 2x2 na ang problema ng ilan nating kababayan sa mga evacuation center, first time nila naranasan na ang City Hall nag-i-implement ng stub system o yung ID system. Pangit, hindi kung sino yung mga nasa evacuation centers, yun ang bigyan. Ba't kaya naghahanap pa ng mga stab? Bira naman, Patid naman natin na minsan kapag emergency situation, kulang talaga sa mga first few hours or first day yung pagkain. Pero parang nakakasama lang yung panoorin yung kasama mo, may ID nakapila. Tapos wala. Ibulong natin kay Congressman former Mayor Marcy Teodoro. Ayan, sabi si Mrs. si Mayora, abay huwag gawin yung mga stab na yan. Ayan. Discriminatory. Nirate na rin natin sa kanila at hopefully ngayon masolusyonan, lalo pat siyempre kapag evacuate ka at lalo pat nangyari yung forced evacuation kagabi, oras ng gabi, ang priority mo siyempre, settle down yung iyong pamilya at hindi magpalista sa namantalaan. Okay nga, Rod. Yan ang sitwasyon dito sa Lungsod ng Marikina. Ako pa rin si Edniel Parrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa Marikina. At rain or shine, may habagat man o bagyo, tuloy po ang pamimigay ng aginaldo ng Ninong ng Bayan. Ilang days before Christmas, Sister L? Ginulat mo ako doon, lakay Hindi ako ready Pero ang days before Christmas ay 156 days bago mag-Pasko. At kahit may baha, may malakas ang ulan, tuloy po ang pamimigyan ng aginaldo na ating Ninong. Hindi po relief goods ito, ha? Yes. Ito po ay aginaldo mula sa Ninong ng Bayan, ang Santa Claus ng Bayan, Sherwin Alfaro na nandyan sa Pasay City sa ating DZRH Malakas Aginaldo Promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, kahit hindi na kayo magmano. Ayan. Basta nakikinig kayo at mahuli kayo ng Ninong ng Bayan na si Sherwin Alfaro na nakikinig o nanonood sa DZRH, lakay automatic mananalo sila ng 1,000 pesos. May grocery yan. Plus, ang pa-vitamin E mo at ito lakay ang importante. Meron silang radyo. Yan. Yes, At sabi ni Kuya Jong Francisco, next time daw sasama niya ng masarap na kape mula sa Coffee Drop. Ayan. Yun, gusto ko lang kayong alam mo yung meron ka nun, 'di ba? Yung parang nasa tibag, tapos lang dinidip lang. Yes, anong tao? Lalagyan mo lang yan coffee drip. Yes, coffee drip. Lalagyan mo lang ng hot water, may instant coffee ka na. At para sa mga bagets, meron ding milk tea na may black pearl. Ayan. Natatawa ako talaga sa iyo. Alatang hindi ka mahilig sa milk tea. At saka yung mga juice lakay, mga fresh juice.
kape-kape lang tayo. Yes, Ayan. At oo. saka vitamins. Ayan, Vitamin E. Pero ito na lakay, puntahan natin ang ninong ng bayan na nandyan sa Barangay 197. Dyan po sa Baltao. Of course, dito po yan sa Pasay City. Ninong Sherwin. Yes, Lakay at Sister L dito nga sa Barangay Baltao sa Pasay City. Barangay 197 dito sa Baltao, Nia, Pasay. Hanggang bewang na ang tubig baha dito sa kahabaan ng ano kalsada to ay Bewang? sa Baltao Road, yung Naku. papasok sa may bahay nila Romel. Oh. Ewan ko Baka hindi makapasok sila kay Romel. Asan yung wala kang video? Ipakita mo nga, Sherwin. Oo nga, Oo. Ninong, pakita nga kami ng baha dyan. Ayan, si Kuya. Ayan. Naka-connect tayo sa internet pero medyo Ayan, Medyo okay. mahina. Mm-mm. Ayan, nakita ko na si Kuya. Ayan, Naka-red and white sando. nakapamewang si Kuya. Ayan, nakikinig. Naka-walkie-talkie ba o nakikinig sa radyo? nakikinig sa cellphone. Nakikinig sa cellphone. Akala ko walkie-talkie. Mga residente dito sa Baltao, Lakay, na hanggang bewang yung tubig sa loob. Hanggang sa may Vitales, no? Chairman, hanggang si Chairman Richard Anderson, Chairman dito sa inyong barangay, gaano kataas sa yung baha? Yung baha dito sa barangay namin sa Fireman's Row hanggang binte, pero pagdating sa looban ng Fireman's Row ay umabot na po ng hanggang hita. Mga i-evacuate po ba? Dito sa lugar naman namin, medyo salamat sa Diyos, lagi naman sanay na yung mga tao pero hindi na sila lumalabas ng bahay. Doon sa barangay Vitales hanggang Biayuang po. Ako, yun ang problema, yung mga taga-barangay Vitales, Paranaque na nakakasama. Paranaque po yun, sabi ng barangay namin. Kaya Lakay, hindi na makakapasok. Wala pa lang dito sa may Baltao Road, papunta doon sa Vitales, dahil doon sa mataas sa tubig baha na hanggang bewang na sa mga oras ito. Pero dahil nga mataas ang baha, malakasan na nakatutok sa DZRH. So si tatay pang ano mo? Alberto Tamayo. Alberto Tamayo. Si tatay Alberto, pati nga, may kausap ba kayo sa cellphone? Ano yan? Nakikinig ako. Nakikinig ka sa kanino programa? Sa DCRH. Sino na? Lakay. Lakay Jayo. Makalma. Lakay Jayo, Makalma. Ay, Kuya. Love you, Kuya. Lakay. Ay, naimbag nga bigat apo. Agan anad kayo dito. Kata aglayos mutan. Ay, apo. Ano pala yan? Aba, ikaw nga rin ikaw nga rin vitamins na tapno pumigsapay nga rod. Bigyan ka agad ng vitamin C. Bigyan ng vitamin E. Vitamin E agad para mainitan dahil bumabagsak na naman na kayong ulan sa may Baltao. Yan, no? Tignan mo naman na lahat ng mga dumadaan nakapayong na. Ito na, may pampainit na. Salamat. Aba, mukhang masaya siya sa kanyang vitamin E. Pampainit apo. Ayan. Basta basit-basit na nga. Talong ako kutsarita. Ayan. Na po. Dahil umuulan, ito yung gamot. Gamot sa ulan. Siyempre. Pampainit. Siyempre, ayoko na magka-ulcer ka, tata. Di, ikantamuti ko mapulutan, laman tiyan. Bigay na ang grocery, Bigyan mo ng Nino. grocery items sa Sherwin. Bigyan na ang DZRH Grocery. Yan ang DZRH Grocery. Yan para sa'yo. Ayan, no, para bago magkaroon ng bago sayaran ng vitamin E, dapat may sapin ang mura. Siyempre, dadagdagan pa natin yan ng DZRH sa imbag na bigas. Ayan, ha? Salamat. Una po. Meron pa kasama yung DZRH t-shirt at umbrella, Lakay, dahil maulan ngayon. Papalitan natin yung sando mo, basa na yan. Balikan natin ang DZRH t-shirt sa Karapayo. At siyempre, Lakay, meron pa siyang 1,000 pesos. Aba, siyempre, yung bagong imprenta sa Central Bank. Ay, nung naimbag na bigas, nasa na, Ninong? Naibigay na. Naibigay na ba? Hindi na. Pero siyempre, Lakay, dahil nakakaawa naman to, nakatutok sa cellphone lang, bigyan natin ng mini component. Bigyan ng radyo yan. Mini component. Mini component. Ayan. Ayan. Ang kanyang damdaming bahay mini component, tinatakpan niya ng cellphone niya. Magkasing laki lang yung cellphone. Hindi na niya makayang buhatin lahat na kayo. Maraming salamat po sa DCRS at sa inyo, Kadeo. Awan anyaman na apo. Pagod yung kamay niya kakahawak. Ngalain na. Ngayon na, maglilimas po to. Kayo ba, binaha?
Hindi naman po. Ayan, yung nakasando si Kuya, baka ginawin niya, ipasuot mo kagad yung t-shirt. Oh, yung t-shirt. Hanggang tuhod. Hanggang tuhod yun. Pwede pa magsalbabida. Pwede. Aba. Si Kuya, baka giniginaw din, bigyan mo rin ng vitamin E yan, na Sherwin, baka may extra kang vitamin E. Bigyan natin ng vitamin E. Ayan. Sa ngayon, okay Si Chairman ba? O, bigyan mo si Chairman ng vitamin E. Dapat may vitamin E rin. Sa ngayon, awa ng Diyos, wala naman. Sanay na yung mga kabarangay ko sa baha. Ayan, yun, praktisado na kayo sa baha, kaya yung mga kabarangay na-immune. Magkakaroon na lang sila ng buntot sa susunod. Naging sirena. Shokoy. Sige. May paalala si Chairman, paalala mo Chairman sa mga kabarangay natin sa 197. Ayan, sa mga kabarangay namin dito sa barangay 197, kalapit natin sa barangay, manatili na lang tayo sa ating bahay para po maiwasan yung sakit. Lalo-lalo na yung sakit na leptospirosis. Huwag na po natin palalapasin ang ating mga anak dahil baha po ang paligid ng ilog. May mga nagbibiro pala kayo na para hindi tama ng leptospirosis. Unang ihakbang daw sa mga yung kanang toe. So, hindi daw tatamaan ng leptospirosis. Mali po yun, ha? Kahit kung anong toe ang gamitin nyo sa paglusong sa Pagka may leptus yan. Anong pangalan ni Kapitan? Ang sipag-sipag ni Kapitan, Lakay, tatay ni Gerard Anderson, si Chairman Richard Anderson. Ayun, Richard, Kuya Richard Anderson, ayan, sa mga taga-barangay 197, Baltao, Pasay City, Tuloy po ang barangay election sa December, huwag kakalimutan, Ayan, barangay Richard Anderson. Ayan, mga ganyan kailangan natin masisipag. Yes. Ang lahat, yung mga kapwa ko naglilingkod. Ayan. Okay, tamo. Okay, tamo, nakampanya na. Nagpartihan na dito. Nagatihan na yung mga laman. Nag-agawan na sa laman ng grocery mga dito. So, yun, live. Okay, nga, Rod. Okay. Sakit tumutok sa Diesel H. Bakit susunod nating winner sa Diesel H, Malakas. So, paalala sa mga dadaan dito sa papunta ng Barangay Bitana sa Baltao Road. Umiwas po muna tayo sa Baltao Road dahil medyo mataas na po ang tubig sa loob hanggang bewang na po. Kaya naman, Aris number 6, Sherwin Battle Faro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan po ang Christmas sa Barangay Baltao, Pasay City. Ang Christmas nila early pero wet ang Christmas. Yes, wet Christmas. Ayan. Nagwa-water na Christmas. Pero dito sa bisita natin, walang water sa kanya. Ayan. Ang aga, Lakay, ang aga nito. Feeling ko na ano mo to, nabudol mo to. Sabi ko, alas 10 pa ang interview. Ba't andito na? Tapos na pala yung programa. Ayan. Sandali lamang, ito anak ng kalusugan ito kaya malusog na malusog ha? Pero alam mo may kamukha to, dati nating kasamahan. Ganun ba? Si Florante Rosales. Magkapatid yata sa labas to. Sandali lang, ito mga original Spice Boys. Ayan. Sandali lamang, Congressman Secretary Idol. Ayan. Walang kakupas-kupas. May binubulong siya sa akin. Sasabihin ko sa iyo mamaya pag commercial. Mike Defensor. Ayan. Sandali naman po, ha? Anong oras na ang Congressman Secretary, sir? Sa ngayon po ay alas 9:19. Ayan. Dapat time check. Take it away, Het. This time check is brought to you by Oras sa Secretary Mike Defensor. Ano oras na, bossing? Ngayon po ay alas 9:26. Ayan. Alam po nyo, Kong Secretary, ha? Ewan ko kung napapansin po ninyo. Pero sa ibang aspeto, mas madali ngayon ang buhay. Mas madali. Mas madali. Pera. Ayan. Isang tap lang sa cellphone ay naipadala na. Ayan. Ikaw din, pwede magpadala. Ha? Ayan. kahit anong palabas. Ayan. Kanta, litrato, at isang type mo lang, Kong. Ha? Secretary, ha? Mahahanap mo na. Yun nga lang, dahil din sa technology, pag hindi ka nag-iingat, nako, madali rin ma-scam. Hawak natin ang susi sa security ng ating mga bank account at pera. Ayan. Kaya kung sobra ka dyan, ipatago mo sa amin ni Sister L, ha? At kailangan itong ingatan. Kasi nga naman, sa isang text o isang click, naku po, ha? Pwede itong makuha sa atin.
gamit ang advanced technology ay nagpapanggap ang mga scammers na ito na mga bangko, government agency o ano pang totoong kumpanya. At papasok pa ang mga scam messages mukhang galing sa lehitimong texter sender ID. Sasabihin nila na malalak ang account mo kapag hindi ka nag-click sa link na ibibigay nila. O kaya nanalo ka sa raffle. Pero kailangan mo munang mag-click para mag-sign up at magbigay pa ng OTP para sure daw na makasali. Naku, Kong Secretary, ha? Ayan, modus yan. Kaya wag kayong bibigay mga kuya, mga ateng. Kailangan smarter tayo than scammers. Ayan, don't click links. Never share your OTP. Doon tayo sa madaling buhay na walang hassle na scammers. Ito isang paalala mula sa BDO Unibank. Daming bayan. Pero si Kong Secretary Sister L, ayan, malaki ang ano nito sa Paymaya ba yung anong gagamit? GCash? GCash, ayan. Bakit? Ang GCash nito 2 milyon. Baka pagpa-transfer nga mamaya. Send na lang po ako ng QR code. Pasalod ka mamaya. Ayoko ng load. Gusto ko cash. Cash. Mukhang pera pala. Anyway, kasama po natin mahabigan ang kinatawan ng anak kalusugan ng party list. Ayan, dating kongresista, ayan, dating secretary, ayan, at ito yung pinahagwapo sa mga Spice Boys noong araw. Ayan. Next naman. Ayan nga, kita mo, hindi walang kakupas-kupas. Oo, mahala kaya. Fresh pa rin. Fresh pa rin. Yes. Ayan, ewan ko ba kung anong sikreto nito, ha? Huwag ka na daw mag-adlib. Baka ibang sikreto masabi mo. Mamaya malalaman natin ng sikreto nito, ha? Ayan, Congressman Secretary Mike, magandang umaga po sa inyo. Yes, Lakay, magandang umaga. Kay Elaine, magandang umaga. In fact, sabi ko kay Elaine kanina, sabi niya, ba't ang aga niyo, sir? Sabi ko, alam mo, dahil kay Lakay, muntik na ako mahiwalay ng 3 beses. Kaya ako, maagang-maga kagad dito. Baka matamaan pa. Oo. Ayan, kaya Lakay, nagpapasalamat din ako na pinagbigyan mo kami na mapunta dito at magpaliwanag. Siyempre, kayo pa po. Ayan, kaya lang mukhang maraming utang itong si Secretary sa Mrs. Alam mo kung bakit? Si Sir El? Ayan, tinuruan mag-golf si Mrs. Ayan. Tama. Kaya ngayon halos araw-araw kasama sa golf course. Walang kawala. Walang kawala, Lakay. Ayan. Kaya tuloy sabi ng ibang golfers, napaka-boring naman sa buhay ni Secretary Mike Defensor. Ayan. Kasi laging gorjado. Ang nagturo sa akin yan si Ace Barbers. Ace Barbers ba? Dahil una yan nagka-trauma Sumunod na lang ako. Nagka-trauma. Akala ko si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. kasama. Tinuruan din si First Lady Ming Ramos ng araw. Anyway, kung Mike, ayan, ngayon po kayo ay ano pala ngayon, ha? Defender ng online gaming. Ayan, oo. Bakit ano ba ang stand nyo sa online gaming? Kasi may mga nagmumungkay na kailangan daw total ban. Yan. Oo. Pero sa inyo ay ayaw nyo ng total ban. Yes. Bakit po? Alam mo, Lakay, yung experience natin sa bansa, nakita ko to kung naalala mo nung ni Fidel Ramos, sabi niya, oy, kailangan natin palakasin ng golf sa Pilipinas. Golf tourism. Nako, ang daming nagreklamo, ang daming tumira. Hininto. Ngayon, yung Thailand, nakasabay natin, una pa tayo, $4 billion a year ang golf tourism nila. Wow. Pagkatapos, nung 1995, sabi, kailangan natin ng batas para sa mina. Kalaban natin nung panahon na yun, yung Indonesia at saka Chile. Nung ipinasa yung batas, hininto na naman. Na-implement na lang nung time ko, 2005. Nung na-implement, huli na. Andun na yung Indonesia, nauna na ang Indonesia, 30% ng kanilang kita nanggagaling sa mina. Ngayon, nandyan na naman tayo, pero atras abante ulit. Pagkatapos nung Pogo, ito na, nandun sa kongreso ko niyan, sabi nung mga congressmen, nag-uusap-usap kami, sabi ko, hindi naman ganun kasama ang Pogo dahil taya yan galing sa labas, pumapasok sa bansa. Di ba? Wala namang Pilipino noon. Sabi lang, hindi, kailangan na yung ganito. Yung iba naman sabi, tama ka Mike, agree kami sa iyo.
dahil nga lumakas yung politika, at totoo din naman may mga sindikato, may mga scammer, yung binanggit nyo na kay kanina na Ayan, mapaalala. oo. Imbis na na-correct, total binan. Alam nyo, nawalan ng trabaho, 100,000 na katao. Ang revenues na nawala sa bansa, I would think mga 30 billion pesos. Mabuti na lamang, itong Pigo, pumasok nung natanggal. Sabi, sige, papayagan natin yung inland gaming operations. Yung 50,000 na empleyado, imbis na, of course, 100,000, kahit pa paano nasalba. Ngayon, ang contribution ng PAGCOR sa buong pondo, kasi ang number 1 natin dyan, Customs, BIR, pagkatapos PAGCOR. Alam mo, 16 billion na direkta na binibigay ng PAGCOR sa PhilHealth. Ayan. Pagkatapos yung mga 50 billion binibigay niya sa national remittances. Ngayon yung mga bangga, yung 12 billion dyan, yung mga tulong kaagad na biglang pinapato yung mga bigas, binabato yung mga kailangan na sa mga lugar-lugar, mga pangangailangan ng mga mga rehabilitation, nanggagaling yan sa PAGCOR. So ito na naman, sabi ko, teka lang, medyo awat muna tayo, tingnan natin yung buong mundo. Sa buong mundo, 90% regulated. Walang nagbaban. Ang nagbaban lang, yung Middle East, yun dyan yung Afghanistan, Saudi Arabia, Somalia, itong mga bansang to, ang nagbaban lang. Ang karamihan regulated. Bakit to? Dahil nakita nila borderless na. Alam mo, Lakay, sa totoo lang, iba nila ngayon. Maglalaro ang mga tao sa Cambodia. Maglalaro sa Vietnam. Ngayon, buksan nyo yung Facebook kasi nagulat ako. Sabi ko, paano ba yung black market? Paano ba yung mga sindikato? Pag binuksan mo yung Facebook mo, tapos mahilig nila, di ba yung scatter? Yes, scatter. Laro na. Pag pinindot mo scatter, ang unang lalabas na 10, puro illegal, black market. Yung mga legal, nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno, nagbibigay at 30% yan, nakita nila, nagbibigay ng trabaho, 50,000, nagkakaroon tayong game developers, mga graphic artists, kumbaga natitrain ng bansa, natitrain yung mga IT experts natin, cybersecurity. Tapos ito nga, pinag-uusapan yung banning. Pagkababinan po natin, ano mangyari? Lahat po pupunta sa sindikato. Ang pangalawang tanong, bakit hindi natin sugpuin itong mga sindikato? I-block lahat. Hindi mo natin magagawa Ito, Lakay, kunyari itong programa mo. Kunyari, Lakay's Casino. Nandun ka. Pumasok ng tao. Pag pindot, pasok ka agad. Ngayon, binan. Ang ban po, hindi nanggagaling sa PAGCOR. Ang PAGCOR, wala siyang poder. Pupunta siya kay NTC. Susulat pa siya. Pakiban nga to. Kasi mali. Pag binan po yung URL, gagawa lang ng bago. Nandun pa rin, Lakay's Casino, pasok rin, iba na naman yung URL. So, paano natin kukontrolin yung mga ganyan, Secretary Mike? Kailangan po, Lakay, talaga magtulong-tulong ang sektor, ang BSP, ang NTC, palakasin natin ang PAGCOR, na magkaroon ng ganitong lakas. Yung binanggit nyo po dyan sa kanina, yung mga scammer, alam nyo, papasok ka doon sa mga illegal, pagkatapos pag kinlose, paano pag tinakbo pera mo? Wala na. Sa mga legal, may protection ka. Sa illegal po, pwede bata. Kasi kahit sino pwedeng pumasok. Walang registration yata sa walang ganun registration. kung ano. Secretary Mike, nabanggit mo yung mga bata kasi yan ang kinu-question ng iba. Ayan, si Senator Loren at si Cardinal David. Sabi nila, okay, kumikita nga ang gobyerno sa mga online gaming. Pero yung social cost, yung mga bata nagsusugal, may mga iba nalululong na pagka nalulong, nagpapakamatay pa. So Tama po. Ano ang safeguards natin dyan, Kong Mike? Number 1 po, kay Senator Loren at Cardinal, tama po kayo. And we support that. Alam niyo ho, hindi makakapasok sa licensed gaming operations ang mga bata. Dahil may Know Your Client KYC. Papasok ka pa lang dun sa GCash, may KYC ka na. Pag pumasok ka sa online platform na legal, iki-KYC ka ulit. Pag ikaw government official, bawal. Pag ikaw ay nagtatrabaho sa PAGCOR, bawal. Pag ikaw ay bata, bawal. Yung mga illegal, lahat pwede. Pagka po ikaw ay pumasok sa legal, sa ngayon po 500 pesos ang cut-off pag pumasok ka. Sa illegal, kahit ng 50 pesos, pwede kang pumasok. Kaya po kami, nag-agree kami dyan, yung po mga sinasabi lang mga batang nagpakamatay, Lakay, alam mo, ito yung mga nagbe-bet doon sa sports betting. Kasi yung mga illegal yan. Tsaka yung isabong noong araw, marami nadali sa isabong. Yung mga illegal, So, nangyayari sa kanila, nung hindi na makabayad, kasi utangan yun bet ako ng 50,000, ganun, sila nag-uusap.
Yun ang sinasabi namin na unregulated. Sa regulated, klaro lahat, hindi bata makapasok. At saka sa totoo lang Lakay, di ba kahit naman sa online, hindi ka naman lalagpas ng 50,000 eh. Hanggang doon ka lang, hindi ka malululong. Di ba? Hindi, I mean, in fairness mo naman, pagka sa casino, nagdala ka ng TV, nagdala ka ng kotse, pwede mong isanla. Di ba? Dito sa online, wala eh. Wala ka namang ganitong pwedeng gawin. So, ang panawagan po namin, pag-aralan natin. Tingnan natin yung nangyari. Kasi po sa Estados Unidos, ginawa nilang illegal 2006. Ngayon, 10 years after that, naglegal sila. Ang UK, 2019 po ata, naglegal na. And pinakamaganda yung practice ng UK. Ngayon po sa Asia, nauuna tayo. Tayo ang pinaka-ahead eh. Nasasayangan ako yung mga IT natin na ngayon may mga magagaling sa Taiwan, may magagaling sa Singapore, Malaysia, natuturuan yung mga bata, natuturuan yung mga kababayan natin. And later on, tayo na yung magde-develop ng mga games. Nasasayangan ako pag binan, ang gagawin ng mga batang yun, pupuntang abroad. Magtatrabaho sa ibang bansa dahil walang trabaho dito. Paano pa ho yung iba? May mga utility dyan. May mga dealers dyan. Kung di magkatrabaho dito, unemployed. Pagka naman may trabaho, sayang yung galing. Lalabas ng Pilipinas. So, ang tanong, sige, Sister El. Ikaw na Lakay, go Ang ahead. tanong siguro ito, Congressman Secretary, sir, ayan. So, paano ngayon? Sino ang magpo-formulate ng guidelines para ang mga bata, ayan, hindi masama rito, makapagsugal? Kasi alam mo tayo mga Pinoy, madidiskarte. Ayan, bata ako. Halimbawa, mas matanda ka sa akin. Ayan. Boss Mike, pwede itaya mo ako. Mga ganun. Bakas ako. Mga ganun ba? Ayan. Tama yun Lakay. Ako nga, ang aming dyan, tama yun na dun sa batas, mag-usap-usap kami. Paano namin papalakasin ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno? Pati po yung yung PNP sa internet, kausap din namin sila eh. Sabi nga namin sa kanila, hindi lang kami pwedeng makatulong sa mga bagay na ganito, yung papagbawal natin yung mga bata. Pero may mga expertise na rin po kami na makakatulong sa mga scam. Diba? Kunyari, kailangan na ng tulong. Nandyan po naman kami. May mga, kunyari sa aming kumpanya, 50 ang IT experts namin. Aba? Oo. Na ang doon, mga 30 mga Pinoy. Aba? Oo. So, dapat pala ipahiram yung mga IT expert nyo sa sa cybercrime group ng NBI, CIDG, Bangko Sentral, mga bangko. Tama po. Tama Lakay, 'di ba? Tapos yung mga ganyan, hindi ko lang alam, medyo mahirap yung tanong mo Lakay kasi yung bata nagpataya sa Maranda. Pero dapat yung krimen yun eh. Yes, Pahuli natin. Pero sigurado ako sa aming mga legal, pag bata ang tumaya, hindi papayagan, hindi pwede. Sigurado po ako dyan. At saka po, meron po kaming sistema na tinasabi namin, kunyari yung asawa ni Elaine, ni Sister El, no? Dalaga pa yan, dalaga pa. Kunyari lang, nagsusugal. Sabi niya, bawal na yan, i-report niya. Pwede sa amin yan. Pwede palang i-report. Tapos pwede rin po namin gawin. Parang sa casino, di ba yung kamag-anak mo na nalulung sa sugal, pwede mo iban, di ba? Tama po. At dapat buong ban yun. Whether land-based or online, maban. Tapos pangalawa Lakay, pwede rin naman yung iba, kunyari, pag nakikita na namin yung algorithm, teka lang, grabe na itong maglaro hihinto. May algorithm kayo na nalalaman. Okay. Pwede mong ihinto siya o pwedeng siya may self-preservation. Siya mismo. Maglalaro lang ako ng up to 1,000 pesos. Pag pumalo ng 1,000, natalo na siya, hinto. Pwede na siya bukas ulit. Pwede yung mga ganitong Nasa bagay. system na yun kasi Lakay Napoprogram yun ng mga IT. Usually yung mga ganyan. Yes. Ayan. Okay. Kung maging legal ang online gaming, Kong Secretary, magkano kikitain ng gobyerno? Ayan, ilang bilyon ang pwedeng kitain ng gobyerno rito, ang PAGCOR. Yes. Well, una sa lahat Lakay, as of now, ang contribution ng PAGCOR is about 112 billion. Okay. Yung pong direct contribution sa remittances, as I've mentioned, mga 50 billion po yan. Pero ang critical sa akin dito, yung tulong kunyari po sa Philippine Sports Commission. Madaming Lakay mga atleta. Sabi nila walang tulong. Naku po, ang pinakamalaking tumulong ang PAGCOR. Almost 3 billion pesos ang tinutulong. 16 billion pesos po, yung sinabi ko sa PhilHealth. Ilang pong ibig sabihin yan? Yung dialysis, 2 milyong pasyente. Pagdating sa pneumonia, 1 milyong pasyente. Pagdating po sa katarata, yung mga matatanda, kailangang operahan na libre. Ang tinutulong ng PAGCOR, 1 milyong pasyente. Ito yung mga dapat talagang iayos at itulong dun sa ating mga kababayan. Bukod pa ako Lakay dun sa mga classroom. Si Chairman Al Tenco nag-announce lang, magpapagawa ako ng mga classroom with free
wifi, internet doon sa mga lugar na kailangan nating tulungan. So ito yung mga bagay na kailangan lakay yung tuloy-tuloy na pagtulong doon, lalo na sa mga programang sosyal. Ngayon may bagyo. Sigurado ko malaking tulong dito na inaambag ang PAGCOR sa problemang Sa yan. bagay, dami rin school buildings ang reputayo ng PAGCOR, ha? At samantalin ko lang, Sister L, kasi Sige, Lakay. ang daming huminga ng tulong sa atin sa DCRS Operation Tulong. Ayan, hindi lamang PCSO, ayan, maski sa PAGCOR po, hanapin nyo si ang Vice Chairman, Eric Balcos is the name. Ayan. Kung may mga kamag-anak kayo, may mga sakit dyan, ayan, kahit anong klaseng sakit, ayan, pwede yung i-refer dito sa amin sa Operation Tulong at i-refer natin sa PAGCOR. Ayan. Ayun, oo. So, kayo po ang papalit kay Altenco bilang chairman ng PAGCOR. Hindi po. Alam mo, Lakay, in fairness to Chairman Ala, magaling si Chairman Altenco. Alam nyo, isang ginawa niya, kasi dati mataas yun sa legal, yung bayad. Sabi niya, hindi pwede yan. Ibaba natin ng kaunti para yung mga illegal maging legal. Maglegal na. Marami pong illegal na talaga naglegal. And napataas niya yung kita ng PAGCOR. Kaya si Chairman, magandang ano nito kasi negosyante. Oo, kaya ako natutuwa na at ito nga, kami tumutulong din sa kanya na wag naman siya yung kalaban lang na nagsasalita lahat. Hindi. Tama ang ginagawa niyan. Tama yung konsepto ng regulasyon sa online gaming. At dapat magtulong-tulong tayo. Kongreso, Senado, pati kaparian, kung may mga nais lang na nakikitang kailangan ayusin, at kami din po nakasama doon sa online gaming operators. So yung sistema ang sinusulong ni Kong Mike dito, Lakay, base sa pag-analyze ko, sistema, mas palakasin ng sistema ng legal online gaming. Yes. At iban lahat ng illegal. Illegal. Tulungan sila doon sa illegal, palakasin ng PAGCOR para talagang maiayos. Maraming salamat, Secretary, at sumesenyas na yung tech namin kay Noli. Overtime na raw tayo. Pero baka umalis dito, buhay pa ba yung Club 22 sa sa Discovery? Hindi, wala na ako. Wala na. Retired na tayo, Lakay. Oo. Kala ko, absuelto na ako. Baka pag uwi ko, may problema na naman ito. Inagahan na nga, Lakay, ikaw naman. Tsaka Lakay, tagulan ngayon. Hindi ako pwedeng lumayas. Kawawa. Baha-baha. Kung Mike, ayan, anytime, Noli, pabalik ka muna pagkatapos ng bagyo. Ayan, pabalik yung secretary dito. Ayan. Lakay, maraming salamat, ha. Sister Thank you, Kong. Elaine. Salamat Thank po. you po. Teka, binigyan mo ng vitamin ito si Secretary Mike. Abutan mo mamaya. Ayan, kape Isang na, box daw, Lakay. isang box. Ayan, yung kape ni ng coffee drop. Coffee ayan, drop. Lagyan mo ng 3 kutsarita ng MP Light. Ayan, para para hindi ginawin si Secretary Mike. Secretary Mike, sir, idol, ayan, ano ba sikreto mo? Di ka tumatanda. Spice Boys ka pa, 1970s pa. Hanggang ngayon, ganyan pa, di ka nagbabago. Ha? Lakay, pareho lang tayo na sekreto. Ba't nagpapabiki-belo ka rin ba? Secretary Mike, sir, maraming salamat po. at maganda umaga po sa inyo. Thank you, Lakay. Thank you, Sister. Kong. Thank you. Mga kaibigan, dating congressman, original na Spice Boys, ayan, na ginagaya ng mga young guns, Young guns. ng Kongreso, pero mag-seminar mo sila sa mga taga-Spice Boys. Ayan, ito Iba yung mga ang OG. Oo, ayan. Mag-seminar kayo sa kanila, ha? Mas marami kayong matutunan sa kanila. Ayan. Secretary Mike Defensor, sir, thank you and good morning. Mabuhay po kayo. Daming bayan. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kaya ba't ayaw? Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:51. Sandali naman sa ating mga bisita. Ayan, si Congressman Elmer Gardiola. Ayan, Mista. Ayan. At Mr. General Willie Bonilla. At si Boss Carlos Valdez Ramos. Ayan. Sabi ko sa'yo, nagbibinyag ka na naman. Ayan. Kaya sila andito, magdodonate lang naman. Ayan. Wow! Grabe naman tong mga to. Oo, ang mainam sa kanila, Sister L, palaro-laro lang ng golf. Ayan, kumikita na sila. Pagkatapos yung kinikita, ay dinodonate sa Operation Tulong. Yan ang magandang laro. Saan ka pa? Ayan. For a cause. Kaya mamaya, may trophy sila sa akin. May plaque. Ayan. Aba, wow!
Travelers, golfer. Actually, matagal na ito kasi ilang beses sila nagdo-donate dito eh. Ha? Ayan. Lalo na kasama si Mr. Elmer Garjola. Ha? Ito yung kasama ni Kong Momo na nag-donate ng kalahati milyon doon sa pag-golf nila sa sa Batangas. Ayan, sa Malarayat. Ayan. Ganyan kagalante ang mga ito. Kaya pinagpapala. Ha? Mga hindi ito nakarmet. Yes. Kaya sa panong ito na tag-ulan mga kuya mga ateng, ha? Madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat maging malusog at aktibo tayo, ha? Ayan. Kaya naman mga mista ng golfers, ha? Ingat-ingat, ha? Kaya kailangan huwag kayong magtipid. Kumakain ng umbrella girls, ha? Ayan. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, syempre yung world class. Gamot sa high blood, world class din. Gamot sa high sugar, world class. At gamot sa high cholesterol, syempre world class pa rin yan. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Katulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Landbank, Boehringer, Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug, piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, teka muna, ba't yan? Hindi yan. Iba yata yung napindot mo lakay. Sandali lamang itong mga bisita natin. Hatawin nga muna natin ang mga reports ng ano ang situation ngayon sa baha. Ayan, dahil sa ulan, dulot ng habagat at dalawang namumuong sama ng panahon na magiging bagyong Dante. Alamin nga muna natin ang report mula kay Raymond at Paas, kalsada sa harap ng Senado, lubog muli sa baha. Naku, sabi ko na nga ba ha? Kung lumubog ang harapan ng World Trade, sigurado ang harapan din ng Senado. Lubog rin. Oo, ayan. Yung mga senador ba, di ba lumubog? Magagaling ba silang lumangoy? Ayan. Aris number 28, Raymond at Paas. Please come in. Raymond. Mayor at Sister L, muling nakaranas ng matinding baha yung kalsada sa harap ng Senado. Ito yung bahagi ng Jokno Boulevard, Mayor, na muli na namang tumaas ang tubig baha. Kaya't yung mga malalaking mga sasakyan ang maaring dumaan lamang sa nasabing lugar. Pati doon sa parking area sa harap mismo ng Senado, lalo na yung tinatawag naming first quadrant, ito yung sakop ng malapit doon sa malaking flagpole, ay tumaas din yung tubig, halos umabot sa tuhod ang lalim. Ito na yung pangalawang pagkakataon, Mayor, sabi ng mga matatagal na sa Senado, yung na makaranas ang lugar ng matinding baha sa panahon ng bagyo at habagat. Buti na lang walang pasok sa mga opisina ng gobyerno at ilan lamang yung mga nasa Senado. Oo, kaya't yung mga video na ating ipinakikita diyan, kuha yung aming kasamahan doon sa staff ng Senate Prib na si Jomel Baltasar, dahil sila yung naiwan sa ngayon sa loob ng Senado, Mayor, na nagbabantay dito sa mga posibleng kaganapan dyan. So ang mga natitira lang dyan, yung mga security personnel at iba pang mga staff na merong kakailanganing gawin habang naghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng 20th Congress. Ang problema dito, hindi ko lang mabanggit doon kanina, or hindi ko natanong kung anong nangyari, dahil kahapon nakita ko may mga timba-timbang inilalagay doon sa loob sa pasukan. May mga tulo-tulo hindi ko alam kung may hahabol pa nilang maayos yun. Ngayon, drum na ngayon, kung timba kahapon. Sa sobrang dapat drum na ngayon. Maulan, oo. Ayun na nga, yun makikita nyo yung mga, kaya't ito lang abiso na rin siguro sa mga motorista, lalong na yung mga nagdadala ng motor at mabababa yung klase ng mga sakyan. Yung pupunta ng MOA. Sa area na yan, dahil talagang hindi oobra. Hindi kakayanin. Kung SUV, baka. Kung talagang medyo malakas-lakas ang loob at merong pampagawa, pwedeng ilusong dyan. Pero kung pampa-overhaul. Grabe. Parang dagat na. Parang ilog na yan. Ko, ano na yan, parang talo pa ang swimming pool. Ayan, chlorine na lang ang kulang. Pwede na mag-swimming dyan. Ayan, okay. Ayun, at saka
kita mo yung kulay ng tubig, Mayor, iba. Ibang-iba yung kulay. Kaya, Hindi yun brown ang problema medyo natin. blackish pa yata. Oo. Okay. Ayun. Kaya siguro, ayan, at paalala sa ating mga motorista, iwasan yung lugar na yan. Ito si RH20, Raymond Dadvas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond. Situation ng malaki manang Milky Rigunan. Si Manang Milky Baha din ba Lakay. ang batasan pambansa, ang Kongreso? Hindi baha. O baha sa pork barrel? Iba ito Lakay. Dahil ang SONA ay sa Lunes na at matatandaan natin Lakay nagpahayag ang Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo, pero ang Kamara Lakay welcome pa rin naman daw ang Vice Presidente sakaling magbago ang isip at magpa siyang dumalo sa SONA. RH12 Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sister Ella at Lakay, welcome sa Kamara at handang pagkalooban ng kaukulang courtesy si Vice President Sara Duterte sakaling nga magbagong isip nito at magpasya na dumalo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 28. Ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng Kamara, bukas ang Kongreso hindi lamang kay VP Sara kundi maging sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na gustong dumalo at makinig sa SONA ni Pangulong Marcos. Sabi ni Abante, tungkulin ni VP Sara dumalo at makinig sa SONA ng Pangulo, pero nirerespeto nila ang desisyon nito sakaling hindi nga dumalo muli. Narito si Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng Kamara. To welcome all officials of the government to attend the SONA, especially bilang isang Vice President. Dapat din kasama rin naman sa kanyang tungkulin na makinig sa magiging report ng ating presidente. The House of Representatives is ready to welcome for her to attend and listen to the report of the president. Matatandaan, kinumpirma na ni House Secretary General Reginald Velasco na nagpadala na ng liham ang Office of the Vice President na nagsasabing hindi makadadalo sa SONA si VP Sara gaya ng ginawa nito sa ikalawang sunod na taon. Pero sinabi ni Velasco na tiling nakareserve pa rin kay VP Sara ang pwesto nito sa VIP Gallery sa Plenary Hall bukod sa inilaan na holding area naman para sa Vice Presidente at sa kanyang mga staff. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH12 Milky Rigunan. Mula sa Kamara, dumako tayo sa report ni Giselle Ricafort. Naku, ilang mga pamilya dito sa Maypasay at lungsod ng Makati inilikas dahil nga sa mga nararanasang pagbaha. Epekto pa rin ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, Lakay, ilang pamilya nga yung kinailangang ilikas sa Makati City at sa Pasay City dahil sa pagbahang epekto ng walang puknat na pag-ulan. Itong pamilya o na ring 4 na katao yung inilikas sa Barangay San Antonio, Covered Court sa Makati City kung saan nagka-set up yung mga modular tent ngayon. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagpatupad sila ng preemptive evacuation kahit hindi pa mataas yung tubig baha dahil sa inaasahan na mas malalakas pa na pag-ulan. Oh, anyari? Giselle? Naku, binagyo. Nawala sa linya si Maraming Giselle. salamat Giselle. Daming bayan. Binutol yata ni Yorme. Ayan, ilang kalsada sa Maynila lubog din sa baha dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Aris number 29, ang small mayor ng Manila. Ayan. Uy, magdamag si Yorme ka. Magdamag ba ang si Yorme? tindi Lakay, nagdedeclare kasama of Aba. course ang little mayor. Si Cesar Chavez. Cesar Chavez. Tsaka si small mayor, si Boy Gonzales. At ang baha sa Manila ngayon Lakay, in fairness, hindi na itim. Aba, ano na? Malinaw na ang baha sa Maynila. Oo, nagulat talaga ako. Talaga? Baka nilagyan ng chlorine. Boy Gonzales, Dumagoso, please come in. Boy G, kumusta dyan? Malakas pa mo ulan? Lakay, wala nga chlorine. Ano lang, talagang natanggal na kasi yung mga basura. Pero yung pag sa dinaanan ko, sa may UN Avenue, may mga sasakyan na talagang naglalakas doon. Mula UN Avenue, Top Avenue. Pero pagdating, bago pa lang dumating ng Padre Paura, makaliwa na dahil sa medyo malalim na doon sa Padre Paura at area ng Top Avenue. Naku, lalim ng baha. Sa NTTV, ang baha mula Binyo, Calao,
Ayala, Boy. Ayala Bolivar. Para pati Padre Faura ba itong bahana ito? Grabe ha, ang lalim ng tubig ha. Itong video mo, boy. Aba, saan pati to? mga justices ng Supreme Court at Court of Appeals walang immunity sa baha. Ayan. Malalim pala lakay yung Padre Paure. Kaya abang malakas ang loob talaga kanila yung mga driver ng bus na talagang sila ang nakakadata. Pero hindi pa pasero jeep na naglakas loob dyan. Pero nakaraos naman siya. Yung yung northbound. Pero yung southbound mula UNW hanggang dyan bago dumating ng tapat ng lumang building ng NBI Lakay. Medyo malalim doon. Kaya yung iba nag-u-turn na lang. Para hindi sila mabalahaw doon. At merong naglalakass doon, mga tumirik, mga nakamotorsiklo, at yung mga e-trike, tumitirik sila kay. At yung iba, yung sa Avenue na kumapunta ka naman ng City Hall, ang baha dyan lakay, ang malalim, yung at Avenue. Pagdating sa may sa area ng papunta City Hall, yung tapat sa City Hall, yung Burgos sa Avenue ay na, pero pag nakalapit ka na sa may sa paanan ng MacArthur Bridge at saka sa may sa lugar isigit ka pero isang puno nga mali. Naku, wala na. Nadaga na ng puno. Binahanan rin si Boy Gonzales. Maraming salamat, Boy Gonzales Domagos. Daming Mula sa lungsod ng Maynila, puntahin nga muna natin ang Office of the Vice President dahil kumilos na rin ang opisina ng OVP para naman tulungan ang mga binaha sa Metro Manila. Detalye balita mo, RH7, Henry Uri. Henry. Elaine Deo, sa mga may stranded na pasahero ngayong araw na ito, lalo na yung mga manggagaling ng PATX at Quiapo area, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay nag-extend patuloy na nagbibigay ng kanilang libreng sakay. Ngayong araw na ito ay 5 to 9 in the morning at mamaya naman ay 5 p.m. Hanggang 9 p.m. pero posibleng madagdagan pa ito ng oras kung hindi hihipas itong napakalakas na pagulan dito sa Metro Manila. Ang ruta ng libreng sakay ng Office of the Vice President ay 2 bus ang aalis mula PITX to Monumento, 2 bus mula sa Quiapo patungo naman ng Commonwealth at 1 bus mula PITX patungo ng Naik, Cavite. Ito ang libreng sakay na matagal nang ginagawa ng Office of the Vice President sa iba't ibang panig ng Kapuluan pero ngayon ay nakakonsentrate ito sa mga binabahang lugar at mga nakakaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan. Bukod dito Deo, ang ng pangalawang tanggapan ng pangalawang Pangulo kagabi ay mabilis na kumilos, nagpadala ng mga food packs at mga food items. Nagsagawa ng relief operation kaagad sa Barangay Manresa sa Quezon City na nakakaranas ng matinding pagbaha hanggang sa mga oras na ito. Nagpapatuloy pa rin ang pagkilos ng Office of the Vice President sa pamamagitan ng kanilang relief operations sa pamumuno ni dating Assistant Secretary ng DOT at ngayon ay Chief ng Disaster Operations ng Office of the Vice President na si Asik Aymard Ehe. Ang pangalawang Pangulo naman Deo ay kasalukuyang nasa dahig pa at tumututok pa rin sa pagbabantay sa kanyang ama. Pero ayon naman sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, kahit na malayo ang Vice Presidente, ay meron na silang template, meron na silang sinusunod na patakaran, mabilis na pagkilos pagka may mga ganitong mga disasters at may mga ganitong kalamidad. So antabayanan mo muli mamaya kung anong oras pa, ang ilang bus pa ang madadagdag para sa libreng sakay ng Office of the Vice President. Mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, ako si Henry Uri para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Henry Uri. Maraming salamat, Madam Vice President Sara Duterte Carpio. Kailan yung mga pagkain, kulang yata ng chichirya. At dahil dyan, gusto mo bang mamudmud tayo? Dahil may nakita akong maraming chichirya dyan sa office pasalamatan mo. natin si Mr. Richard C. Ayan, Yes, thank you po. Sa mga masarap na chichirya nga padala rito sa atin. Kahit umuulan lang kaya. Yes, rain or shine. Diyan ang bilib kay Ninong Richard C. Ha? Ayan, sana'y, ewan ko lang kung tuloy
pa yung kanilang pag-manufacture na ano. Na? Yung nasa Tetra Pak na bigas. Ayan. Lagyan mo ng hot water, kanin na. Ayan. Maganda yung ganun lakay. Yes, yan ang kailangan pang relief goods. Parang shirataki rice. Yes. At dito na tayo sa ating mga bisita. Miss May Binauhan, ikaw ang tatanggap dito sa milyon-milyon na donasyon ng ating mga bisita ngayon sa Operation Tulong. Ayan, nasan ang ating nag-iisang Wonder Woman? Ipakilala mo natin si Miss si Retired General Willie Bonilla at siya ang officer din ng PMA Sandigan 82 at sila ang sponsor ng fundraising para sa Holy Family Academy Alumni Scholarship Foundation. Alumni Scholarship Foundation. Kuyang Willie, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kuya Deo, Mr. Deo Macalma, and of course, Sister El. Our very beautiful co-host, Miss Elaine. Good morning, sirs. Andito kasama ko ngayon si Mr. Elmer Garjola. Congressman. Brother po, Congressman Edwin Garjola ng CWS Party List. Pagka natapos na yung term ni Congressman Edwin, si Mr. Elmer na papalit. Unahin ko na, number 1 sponsor ang CWS Party List. Dito sa ating ginanap na nga pala, Gold Tour. Baka makalimutan, pasalamatan ko ulit. Ayan, kasama si Kong Romeo Momo, si Masorzi Pool. Abay, nung kanilang last golf tournament ay yung bahagi ng milyon-milyon kinita na kalahating milyon. Yes, kalahating alak-alak nung checking, replica nung checking dinonate po sa atin. Maraming salamat, Miss Na, sa Construction Workers Solidarity Party List. At si Past President Carlos Valdez. Carlos Valdez Ramos. Kayo po ang presidente ng Past President ng foundation. Ayan. So ano itong golf tournament na isirigaw nyo, Kuyang? Ayan. Itong golf tournament to, Kuyang. Actually, nandito kami para talaga mag-share yung aming donasyon sa DCRH Operation Tulong base doon sa ginanap nating golf tournament last July 15 at Camp Aguinaldo. Kami ay talagang naging advocacy namin sa Scholarship Foundation na every time may tournament ay ito ay binabahagi namin hindi lang sa pagsuporta sa aming mga scholars kung hindi parte na rin binabahagi namin ito at binibigay. Lalo na ngayon na kasalukuyan na naman ang mga baha, bagyo. Kaya kailangan i-share ng tulong sa DCRH Operation Tulong. Ayan, maraming salamat. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga classmate namin, sa mga kaibigan, at sa mga lalong-lalo na sa mga sponsors ng aming nakaraang golf tournament sa Camp Aguinaldo dahil nakalikom kami ng konting 5 milyon? Konti lang yun. Lakay, 5 milyon. Konti lang ba? 5 milyong sentimo. Nagulat Ang alam namin na ang DCRH Operation Tulong ay isang programa at talagang ito ay reliable, very dependent na tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng suporta at tulong. Kaya nga next time nga, Kuyang Willie, i-recommend ng Secretary ng Department of Health itong si May Binauhan. May Binauhan, pasok nga rito, bakit? At ikaw ang tatanggap ng donasyon na ang kinita ng golf tournament na Kuyang Willie Bonilla, ayan, Mr. Elmer Garjola at Boss Carlos Valdez ng anong pala uli ng school nyo at saka yung foundation, Kuya? Holy Family. Ayan. Holy Family Academy Scholarship Foundation. Ayan. Siguro marami kang scholars, Ayan. Marami na kaming mga naking graduates. Actually, sa ngayon, nasa 280 plus na yung naman. Wow. Ano na mga natapos na high school and nagsisimula kami ngayon sa college. High school muna tapos college. Dapat kasi mga golfers kayo lahat dapat mag-sponsor din kayo ng scholarship ng mga umbrella girls.
actually maraming in fairness Sister kidding aside abay maraming golfers ang naawa sa mga kasi Umbrella girls. Umbrella girls kasi mga iba diyan estudyante Sister mga working student. Oo. Yes. At marami matulungin na mga golfers ay ayan na. Sinusuportahan, tinutulungan yung kanilang pag-aaral. Ayan, at nakatapos ng college. Nakakatuwa naman. At ilang milyon na Kuyang Willie yung donation nyo ngayon, ha? Ayan. 5 million. Teka muna, bago tanggapin ni Miss May yung donasyon sa Operation Tulong, eto muna Kuyang ang a plaque of recognition para sa NCR Travelers Golfers Club Incorporated. Ito malaki ang donasyon sa Operation Tulong na taon-taon yan. 0.2 million ba? Ayan. Ayan, Kuyang Willie, ayan, ibinibigay ko na sa'yo. Ayan, tanggapin mo ito. Ayan. Okay, maraming salamat. Pwede ba linggo-linggo magpa-golf kayo? Para mas maraming donasyon sa DZRH Operation Tulong. Ayan. Miss May, sino mag-aabot ng Kuyang? Ayan, Kuyang Boss Carlos. Ayan. Ayan. Turnover ceremony. Wow, ayan. turnover ceremony ng ayan. Ayan, oo. Ayan. Kitang-kita sa camera, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Kuyang Willie, dito ka natatakpan mo yung camera. Ayan. Ayan. Para makita ka, sir. Ayan. Si Mr. Elmer Gardiola, Congressman. Nagpipicture siya, ayaw niya makita. Baka sumikat daw, baka mamaya pang senador na siya. Ayan. Thank you, May. Pati nga, May, ayan, gusto makita kung lumalaki ba o lumiliit yung... Nagbigay na nga ng kantsawan pa. Wow! Ayan, kalahating milyon. Ayan. Secret na lang daw yung amount, pero malaki-laki ito po, mga kaibigan. Tsaka ang laking bagay niyan, lalo na sa ating mga kababayan lakay na talagang humihingi ng tulong sa ating Operation Tulong. Yes, maraming salamat Kuyang Willie Bonilla. Ayan. Picture tayo dyan. Ayan, mamaya. Ayan. At si Boss Carlos Valdez Ramos. Ayan. At ang future congressman. Ayan. Mr. Elmer Gardiola. Ayan, ng Construction Workers Solidarity. Ayan. Kagrupo ni Congressman Romeo Momo. Ayan. Sila yung mga nagdo-donate na. Kung mag-donate na naman kalahating milyon. Kaya sabi ko marami silang natutulungan. Maraming salamat at pagpalain pa kayo ni Lord. Yes. Ayan. Si Sir M, wala tayong oras. Oo, kailangan na natin magpaalam na Teka muna, baka may announcement pa si Kuyang Willie Bonilla. Baka may pag-golf tournament uli. Actually, Kuya Deo, talagang maraming golf tournament na naka-schedule sa ngayon sa pipeline. Ang ating NCR Travelers Golfers Club ay magkakaroon ng President's Cup. Wow. At ito ay, ang alam ko, nakipag-usap na rin sa iyo si President Harold Constantino. Ay, oo. Na isasama natin ulit yung DCRH Operation Tulong. Ito ay gaganapin sa October 12, 2025 sa Camp Aguinaldo pa rin. So about 3 months lead time to the preparation. Kaya sigurado, meron naman tayong donasyon sa DCRH Operation. Ayan, golf pa more. Maganda yan kasi for a cause naman lakay. Yes, kaya tama. Sunod dito kaya okay, nahilingan na naman. Ako magpapatakbo ng tournament. Magaling kang mag-organize ng golf tournament kasi Kuyang. Ayan. Kaya in behalf din sa grupo ng Holy Family pagsalitain natin. Mr. Carlos, sir, ayan, message po rin sa mga kababayan natin, mga teachers and scholars ninyo sa Holy Family School. Nagagalak po kami sa umagang ito sapagkat nakarating po kami dito. Kami mga tiga Quezon na Baysiha ay nakibahagi din upang magbigay ng tulong sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po ngayon sa panahon na may bagyo tayo. Ayan, future mayor ng Quezon na Baysiha. Lahat naging politiko tuloy. Kaya ng patunay na kahit hindi politiko, pwedeng tumulong. Ayan, ayan. So, maraming salamat po mga mista, mga Kuyang. At lahat po ng mga brother natin, mga Kuyang at mga mista natin. At
Maraming salamat sa mga ginagawa niyong pagtulong sa Operation Tulong. Marami po kayo natutulungan ng mga beneficiaries nating mga less fortunate ika nga. At mga batin din natin yung mga Rotarians, ha? Sila po ang sisipag din mag-donate sa Operation Tulong. Jerry Willie Bonilla, sir, Mista, ayan, Boss Carlos Valdez, at future Congressman, Mista, Elmer Garjora, sir. Maraming salamat po. At yan ang mahabigan ng kabo natin palatuntunang damdaming bayan at dyan lang po, ha, at tuloy-tuloy po ating special coverage kaugnay sa pagbaha, ayan, pag-ulan, bagyo, at magpapatuloy po sa ating Operation Tulong. Ako po si Deo Makalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po sa inyo. Susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. The road is long. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Dunkin, pasalubong ng bayan. Champion Detergent, para less time sa labada, more time sa pamilya. Skilan, enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers.